magbigay ng desires sa aming mga puso upang kami ay maglingkod sa inyo sa araw na ito, araw po ng linggo. Maraming salamat sa inyong pag-iingat, paggabay, upang kami ay makarating dito ng ligtas at mapayapa. Yes. Kaya sa akin ito, kung saan din ito pinalaga na kami ay magkakita dito. Yes, Lord. Ang Diyos, aming ito inaalala, ang iba pang mga kapatiran, sila man po ay papunta pa dito at nasa biyahe. Gabi ingatan niyo din po sila na makarating dito at aming makasama. Ang Diyos, inaalala din po namin sa mga magdaan. Maraming salamat sa inyong pagbibigay. Yes, God. Pag-provide ng aming mga pangangailangan spiritually and materially. Siya po, Panginoon. Maraming salamat sa preservation ninyo sa inyong mga anak. Kung po na pagbuti po rin sa amin. Ang Diyos, inaalala din po namin ang aming mga kasalanan. Kami po ay hiling ng kapatawaran. Palagi niyo po kami tulungan. Yes, mapagtagumpayan po ang aming mga laman. Yes, Lord. Kung may makalakad, naaayon po sa inyong kalooban. Papamuhay po ng naaayon sa inyong mga kautusan namin. Yes, God. Salamat sa Panginoon Jesus na siyang nag-alay na kami buhay para sa ikapapatawad po ng aming kasalanan. Ang Diyos, sa umaga po ito, ang aming dalangin, nawa ay gagawin niyo po ang bawat isa. Ang dahil po aming mga puso at isipan, matanggap namin ang inyong mga mensahe ng umaga, ang inyong pagpapala ito sa amin, sa bawat isa, at ang isa pang buhay dito namin. Yes, God. Apo. Po aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Atin pong umpisahan ang ating pananambahan sa pag-awit. Buksan po ninyo ang inyong mga songbook. Page number 54. The Solid Rock. Page 54. Awitin po natin ang lahat ng stanzas. On the first stanza, sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ a solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand too. When it seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within a veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. 3. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Last stanza. When we shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen.
Isa pa pong awitin, mga kapatid, sa page number 222, Revive Us Again. 222, Revive Us Again. Awitin po natin ulit ang lahat ng stanzas. On the first stanza, sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. 3. All glory and praise to the Lamb that was slain, who was born out of sin and hath cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Last stanza. Revive us again, fill its heart with thy love. May its soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Purihin po ang Panginoon. Inaanyahan po tumayo ang bawat isa para po sa ating scripture reading. Tawagin po natin si Brad Alex. Mabiyayang umaga po mga kapatid. Buksan po natin ang Bible sa Psalm 143. Psalm 143. Babasahin ko po sa King James Version. Verse 1. Hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. In thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. And enter not into judgment with thy servant. For in thy sight shall no man living be justified. For the enemy hath persecuted my soul. He hath smitten my life down to the ground. He hath made me to dwell in darkness as those that have been long dead. Therefore is my spirit overwhelmed within me. My heart within me is desolate. I remember the days of old. I meditate on all thy works. I muse on the work of thy hands. I stretch forth my hands unto thee. My soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah. Hear me speedily, O Lord. My spirit faileth. Hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Cause me to hear thy loving kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Deliver me, O Lord, from mine enemies. I flee unto thee to hide me. Teach me to do thy will, for thou art my God. My spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Quicken me, O Lord, for thy name's sake, for thy righteousness' sake. Bring my soul out of trouble. Last verse. And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul, for I am thy servant. Amen. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ihanda na po natin ang ating mga tithes and offerings.
Para po sa panalangin at paghandog, iniling ko po si Brad Carvin. Pangunahan po tayo. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Amen. Salamat po mga kapuna po ang bawat isa. Bago po tayo dumako sa pakikinig ng pangangaral na salita ng Diyos, muli po tayong umawit. Buksan po natin ating mga songbook sa song number 79. Jesus paid it all. Page 79. On the first stanza, sing. I hear the Savior say, thy strength indeed in small. Child in weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. To Lord, now indeed I find thy power and thine alone. Then change the liquor's paths and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Third stanza. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb.
Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Last stanza. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed as white as snow. Amen. Purihin po ang Panginoon. At tayo po ay dadako na sa pangangarap po ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ating pastor, Pastor Norman Villares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ng Diyos at nakarating tayong lahat dito. Mga kapatid natin, maaga. Na-revive. At salamat din sa ating mga panauhin. Meron tayong first-timer, visitor. Mag-ina po. Sila yung mag-ina. Si Teacher Alma at ang kanyang anak, si Cassie. Yeah. Ano siya ni Sister Tess, fellow teacher at ano na rin, pare sila sa school, tatrabaho. Purihin ng Diyos at nakarating sila dito. Salamat sa Panginoon. Okay. At iba pa natin mga mga ilang beses na nakakatin dito. Praise God at sila nakarating. So tayo ay dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan natin ating mga Bible sa Matthew chapter 24. Pala, recognize din natin si Apple, nandito. Si Abby, nandito ulit. At yung pinsa naman ng mga anak ko, si Sam, nandito. Yan. Praise the Lord. So tayo tumayo. Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. At ating basahin ang talatang 13. Ito ang ating teksto pero napakaraming talatang ating babasahin. Ito lang po ang ating main text. Matthew 24:13. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita at ito ang kanyang sinabi, "But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. The faith that perseveres." Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga. The faith that perseveres. Muli po tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, soberanong Diyos, aming Ama, lahat ng karangalan, kapurihan at kalwalatian ay sumainyo. Kami naghahandog ng papuri at pasasalamat. At dalangin namin ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Appreciate po namin aming Diyos ang lahat ng iyong biyaya, kawan at kabutihan sa aming buhay. Muli, pangangaral ang iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, kayo po'y mangusap sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na maintindihan po namin ang inyo pong mahalagang mensahe sa aming lahat. Makita po namin ang aming kalalagayan sa iyong harapan. Pakita niyo po ang tunay na kondisyon ng amin pong mga puso sa liwanag ng iyong mga salita. At dalangin po namin kami pagabagin ng iyong banal na Espiritu. Itaas niyo po ang Panginoong Hesus. Naway makita ng lahat ang kanyang kadakilaan at ang pangangailangan sa kanya ng bawat isa. Patawad sa aming mga kasalanan. Sa marami naming pagkukulang, kami po'y hugas at linisin sa dugo ng aming Panginoong Hesus.
Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang mensahe, magbigay sa amin ng kaliwanagan. Ang lahat na ito ay aming dalangin at abang kahilingan sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Salamat. Makakaupo na po kayo. The faith that perseveres. He that shall endure or persevere unto the end, the same shall be saved. Bale, parang ito'y pagpapatuloy pa rin ang ating pag-aaral tungkol sa genuine faith. Paano ba masasabi na ang pananampalataya ay tunay? Ang isa sa mga demand ng Diyos, parang saan tayo mapawalang sala, ay kailangan siya sumampalataya kay Jesus Christ. Ang tawag dyan ay justification. And the Bible clearly teaches that a man is justified by faith of the Lord Jesus Christ apart from the works of the law. Walang sino mang mapawawalang sala sa pamagitan ng paggawa ng katwiran o kabutihan, kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. Ngayon ang tanong, paano masasabi na yung pananampalataya ng tao ay tunay? Marami kasing nagkiklaim na sila ay sumasampalataya kay Kristo. Pero napag-alaman natin mga kapatid na hindi lahat na sumasampalataya kay Jesus Christ ay tunay ngang ligtas. Sapagat hindi lahat ng pananampalataya ay tunay. Merong pananampalataya kay Kristo na nakapagliligtas, subalit meron din hong pananampalataya kay Kristo ang hindi nakapagliligtas. It is a non-saving faith. So hindi lahat ng tao na nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus Christ ay genuine, saving, and divine. Now, ano ba yung pananampalataya na tunay na nakapagliligtas? Siyempre, yung pananampalatayang ang Diyos din ang nagbigay. So, napag-alaman natin, last Sunday, yung nature ng saving faith. Ito ay kaloob ng Diyos, at ito'y pinagkaloob sa pamamagitan ni Jesus Christ, at ito'y nilikha ng banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Yung tao po na nakaranas ng kapanganakang muli, siya lamang po ang meron pong genuine saving through faith. Yung pananampalataya na galing sa tao, hindi po yan tunay na pananampalataya. Hindi yan nakakapag-save. Galing sa Diyos, kaloob ng Diyos. Hindi yan katutubo sa tao. Walang ganyan ng tao. Ang meron sa tao, natural faith, product ng flesh, intellectual faith, historical faith, bare faith, non-saving faith. Pero hindi yung faith na galing po sa Diyos. Yun po yung genuine, yun yung tunay. Kaya magkakaroon lang yan ang tao kapag ibinigay ng Diyos. Sabi nga ni John the Baptist, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Hindi magkakaroon ng tao ng tamang pananampalataya hanggat hindi ipinagkakalob yan ng Diyos. At kailan pinagkakalob yan? Sa kapanganakang muli. Regeneration. Kaya pag ang tao talaga ay nakaranas ng kapanganakang muli, ay talagang sigurado yon. Sigurado salvation nun. Sigurado yung kanyang pagsampalataya. Magbubunga po yan. Ngayon, ano po yung bunga ng tamang pananampalataya? Yan pa natin ang upuan. Yan. Ayun, meron pa rito. Meron pa dyan. Yan, dalawa. Okay. Good. Praise the Lord. Paano natin masasabi na yung pananampalataya, product nga ng Holy Spirit? Another question na naman yun. Na talagang galing sa Diyos, kaloob ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Hindi may mga bunga po yan. At isa sa mga bunga na natalakay na natin mga kapatid, na ang genuine faith is proven by an unquestioning obedience. By an unconditional, unqualified obedience sa Diyos. Now, hindi yung sa lahat ng panahon, sinabi natin last Sunday na ang tunay na pananampalataya na nakapagliligtas, nagbubunga ng pagsunod. Ang taong may genuine faith, saving faith, sumusunod. Now,
Now, sumusunod, hindi para ma-save. Kundi, sabi niya, save siya, patunayan niya. Paano? E di sa pagsunod. Yan. Kasi ang tunay na pananampalataya, may pagsunod. Sumusunod. At yan tinalakay na natin mga kapatid last Sunday. Ngayon, hindi sa lahat ng panahon ang mga anak ng Diyos ay sumusunod. Siyempre, nagkakaroon din po ng mga pagsuway. At kapag ganoon nga ang nangyari, sa palagay nyo, anong ginagawa ng Diyos? Pagka ang anak niya hindi sumusunod, o minsan ay pumapalya sa pagsunod, anong gagawin ng Diyos? Siyempre, pasusunurin ng Diyos. Ang tanong, paano niya pinasusunod ang kanyang mga anak? Lalo na yung matigas ang ulo. Lalo na yung ayaw sumunod. Ang sagot sa pamamagitan ng chastisement. Yan. O disiplina. Yan ay mababasa natin sa Hebrews chapter 12, verse 5. Hebrews chapter 12. Isa sa mga kaparaanan na ginagamit ng Diyos para ang kanyang mga anak ay mapasunod niya, madisiplina niya, maituwid niya, maisanay niya, may train, chastisement ang ginagamit ng Diyos. Sa King James Version, chastisement po yung salitang ginamit. Hebrews chapter 12, verse 5. Hebrews 12:5. Ganito po ang sabi, pakinggan nyo. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children or sons. My son. So yan, son na yan ha. Anak na yan. Anak ng Diyos yan. Despise not thou the chastening of the Lord. That's the word, chastening. Now, itong salitang chastening, pwedeng magkaroon ng tatlong kahulugan. Maaring ang ibig sabihin ay discipline. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang anak. Or maaring ang ibig sabihin ay itinutuwid, correction. Or maaring ibig ding sabihin ay sinasanay, training. Correction, discipline, training. Yan ang essence ng chastisement. Sa iba naman, sabi nila parusa, pinarurusahan. Pwedeng gamitin parusa, depende na sa kung ano ang pagkakaunawa natin sa parusa. Pero kung pinarusahan dahil sa kanyang mga kasalanang nagawa, ay hindi tama yun. Kasi sa lahat ng mga kasalanang nagawa ng mga na kay Kristo na, naparusahan na yan kay Jesus Christ. Kaya hindi maaaring sa ikalawang pagkakataon, sisingilin ulit ng Diyos yung mga kasalanang nagagawa ng mga anak ng Diyos at parurusahan sila. Meron na hong naparusahan para sa kanila, si Jesus Christ. Kaya sa palagay ko, hindi tamang gamitin ang salitang parusa. Hindi pinarurusahan. Maaari na yung mga kasalanang nagagawa ng mga anak ng Diyos after silang masave, ay idil ng Diyos sa pamamagitan ng ipaaani. Ipaaani ng Diyos sa kanila yung mga kasalanang kanilang nagawa. Na in a sense na parang naparurusahan na rin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang itinanim sa laman, sa laman ding ito aanihin. Yun po yung prinsipyo At yun ay magdudulot ng sufferings. At doon sa sufferings, matututo na sumunod ang anak ng Diyos. Yan o. So, chastening of the Lord, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. 6, look at this. For whom the Lord loveth, he chasteneth. And scourgeth every son whom he receiveth. Yung palang pagkastigo ng Diyos sa kanyang mga anak ay tanda ng kanyang pagmamahal. How many times na kini-question natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin kapag tayo dumaranas ng paghihirap? How many times? Panginoon, mahal mo ba ako? Bakit? Ba't kung mahal mo ako, bakit ako na naghihirap? Hindi mo yata ako mahal di ba? Kini-question Without knowing, without realizing, na kaya pala nangyayari yun, mahal ka ng Panginoon. Part yan ng chastisement. Part yan ng pagsasanay. Part yan ng disiplina.
Part yan ng pagtutuwid sa atin ng ating Ama. Pangalawang katibayan, pagka nakaranas ng chastisement, tinatrato ka ng Diyos na anak niya. Pinatutunayan niya na ikaw ay anak niya. So pagka hindi ka nakaranas ng chastisement sa kabila ng mga kasalanan ginagawa mo, ay baka hindi ka anak. Walang anak ang Diyos na hindi niya hinahagupit. At paulit-ulit kong sinasabi yan mga kapatid, iisa lang ang anak ng Diyos na walang kasalanan. Pero wala siyang anak na walang mga latay. Lahat ng mga anak ng Diyos may mga latay. Ultimo ang taal na anak ng Diyos na si Jesus Christ, tumanggap ng maraming hampas. Ikaw pa kaya ma-exempted? Special ka pagka ganun. Yung bukod tangi ka. Yo. Hindi ko papayag ang ating Diyos Ama na tayo gumagawa ng kasalanan, na tayo ay sumusuway, na hindi tayo papaluin. Papaluin niya tayo. At yun namang pagpapalo, dalawang pinatutunayan. Unang-una, mahal ka niya. Pangalawa, anak ka niya. Kasi pag hindi, sabi rito sa talatang 7, if he endured chastening, so ang chastening in-endure, yan ang product ng faith. Yan ang palatandaan ng tunay na faith, nag-e-endure. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? 8. But if ye be without chastisement, of which all are partakers. Take note, lahat ng anak ng Diyos ay partakers ng chastisement. Walang anak ng Diyos ang hindi nakatatanggap ng hampas. Lahat tumatanggap. Liwanag po yan mga kapatid. Pag wala, edi bastardo. Then are ye bastards and not sons. Kaya pagka minabalitaan kayo, sabi niya, Kristiyano daw siya, tapos hindi sumusunod, lalong sumagana at lalo daw siyang pinagpala ng Diyos. Maniwala ka, Kristiyano yun. Maniwala ka, anak ng Diyos yun. Akala lang niya. Gumagawa ng kalikuan, gumagawa ng pagsuway. Lalong nanagana. Lalo daw pinagpala ng Diyos. At kakampi niya Diyos. Yung maniwala dyan. Dito ako maniniwala. Pag hindi ka tumitino, pag hindi ka sumusunod, kung ikaw'y tunay na anak ng Diyos, hahagupitin ka ng Panginoon. Yun yung totoo. Kasi ang ating Diyos hindi yung konsentidor. Hindi siya umiibig sa kasalanan. Nasusuklam nga siya, namumuhi nga siya sa kasalanan Tapos pagpapalain pa niya yung anak niya na gumagawa ng kasalanan, hindi sumusunod. Hagupitin ng Panginoon yan. Kasi anak niya Pag hindi nagupit ng Panginoon, ano yon? Bastardo. Hindi talaga anak ng Diyos. Naunawa natin mga kapatid. Yan. So balik tayo sa ating pinag-uusapan. Kaya makikita niyo mga kapatid, sa pamagitan ng chastisement, ngayon naintindihan na natin kung ano ibig sabihin ng chastisement, pinasusunod ng Panginoon ang kanyang mga anak. Maski sumusunod na, dumadanas pa rin ng chastisement. Hindi lang yung mga hindi sumusunod, pati mga sumusunod. Kasi nga, ang meaning nga ng chastisement, training. Not necessarily may nagawang kasalanan, kaya hinagupit. Kundi further education. Yan. Tuturuan pa ng Panginoon. Parang militar, ipapasok sa training field. Yan. Para sanayin. Siyempre, pagka nag-training yon, puro kahirapan doon. Ganun po yun. Sa buhay ng mga anak ng Diyos. Hindi palaging ang dahilan ng chastisement ng Panginoon ay sin. Kung minsan, karagdagan pang edukasyon. Yan. Tuturuan pa ng Panginoon. Halimbawa si Job. Mamaya, titingnan natin si Job. Wala naman siyang ginagawang kasalanan laban sa Panginoon. Masunurin nga siya. Ba't naghirap siya? Si Pablo. Masunuri si Pablo. Napakamasunuri ni Pablo bilang alagad, bilang apostol. Ba't siya binigyan ng tinik sa laman? You see? Kahit na yung pinakamasunuring anak ng Diyos, dumaranas ng
chastisement. Kaya huwag tayong magtataka. Hindi puro ginhawa. Hindi ho puro blessing. Hindi po puro kasaganaan. Tinitimpla ho ng Diyos yan. Part po yan ng pagsasanay sa kanyang mga anak. Ngayon, sa pamagitan ng chastisement, pinasusunod ng Panginoon ang kanyang mga anak. Papaano? Anong chastisement? Nagpapadala ang Diyos sa kanyang mga anak ng mga afflictions, ng mga adversities, ng mga sufferings, trials, para sumunod. Isang magandang halimbawa na makikita natin mismo ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Buksan natin ang Hebrews chapter 5, verse 9. Hebrews chapter 5, verse 9. Ang ating Panginoong Kristo ay mabuting halimbawa at pinagpakitaan niya tayo ng mga magagandang halimbawa na dapat po nating gayahin, tularan at sundin. Sabi ho rito sa Hebrews chapter 5, verse 8, not verse 9, verse 8. Though he were a son, ayan, ang tinutukoy Jesus Christ, yet learned he obedience. Paano? By the things which he suffered. Now, hindi ho ibig sabihin si Jesus Christ ay suwail, kaya binigyan siya ng sufferings para siya ay sumunod. Hindi po. Kundi, si Jesus Christ, pinakikita niya as an example na masunurin siya. Masunurin siya. Kahit na may mga sufferings. Alright? Hindi po ibig sabihin, para lang sumunod si Jesus Christ, binigyan ng sufferings. Hindi, masunurin siya. Example siya para tularan natin na kahit na may sufferings, he learned obedience. At dapat ganun din po tayo. Jesus Christ, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and so must we. Yeah. Ngayon, sa panahon ng sufferings, dito po matetest. Dito po masusubok kung ang faith ay genuine. Yeah. Ang true, genuine faith, saving faith, ay magtitiwala sa Diyos na ang kanyang ginagawa o ang ginagawa ng Diyos ay tama at mabuti para sa kanya. Sa kabila ng mga paghihirap na dinaranas ng isang anak ng Diyos, siya pa rin ay naniniwala na yung nangyayari sa kanyang buhay ay para sa kanyang kabutihan. Yan ang pananampalataya. See? So another characteristic ng saving faith ay persevering. Genuine faith is proven by an unshakable perseverance or endurance. Last Sunday, nasabi natin na maraming pamamaraan ng pang-test na maaaring gamitin para malaman ang isang bagay na tunay o fake. Binigyan natin example yung fake money. Gamitin natin ulit yung ginto. Ang ginto, para malaman mong tunay, kailangan idaan yan sa test. Meron tinatawag na acid test, binubuhusan ng asido. Yan. Doon malalaman kung tunay yung ginto, hindi. Pagka may mga impurities yan, tunaw lahat yung impurities, pwera lang yung ginto. Yan. Acid test. Meron man tinatawag na asay test. Asay. Ang gamit naman dyan ay apoy. Yun na yung dinadarang sa apoy. Tinutunaw. At lahat ng mga impurities ng ginto, tunaw. At ang matitira lang talaga dyan ay kumikinang na ginto. Ganyan po. Ngayon, sa pag-test naman ng faith, anong ginagamit ng Diyos? Ang sagot, trials. Pagsubok. Una sa lahat, ay titingnan natin na ang pananampalataya ay inilalagay sa pagsubok. Faith is put into a test. At yan ay itinuro at ipinaliwanag ni Apostle Peter. Buksan natin sa 1 Peter chapter 1,
Tingnan natin ang 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. Maraming mga magagandang katotohanan ang ating makikita rito, mahuhukay. Look at in verse number 6, 1 Peter 1:6. In this, ye greatly rejoice. Si Peter pong sumulat, at ang sinusulatan niya ay ang mga hinirang, in verse 2, na nagsipangalat because of persecution. Because dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, inusig sila, at dahil dyan, nagsipangalat sila. Siyempre, liligtas sila buhay nila eh. Run for your lives. Ganon. Kaya nasa ilalim sila ng matinding kahirapan, pagsubok, trials, adversities, afflictions. Kaya yan, sinulatan ni Peter to encourage them, comfort them, and strengthen them. Verse 6, in this ye greatly rejoice. In this ye greatly rejoice. Trials, they rejoice. Ayun sabi. Though now for a season, if need be, ye are in heaviness. Parang, alam niyo yung buhay ng Kristiyano, napakaraming irony. Tawagin irony. Kasi they rejoice, but they were in heaviness. They rejoice, but they are in heaviness. Ganun, irony. Yung mga ibinababa, yun ang mga itataas. Yung nais maging dakila ay kinakailangan maging alipin. Kita mo, irony yun eh. Yung nagpapakumbaba, yun ang itataas. At yung nagmamalakit, nagtataas, yun naman ang ibababa. Irony. Dito, nagre-rejoice pero they were in heaviness. Bakit? Through manifold temptations. Yung salitang temptations, trials. Manifold trials. Kasi yung mga believers na sinulatan ni Peter, dumaranas ng napakarami manifold trials. Bakit? 7. That the trial of your faith. You see? Napakaliwanag. Faith is being tested. Faith is being tried. Kinakailangan subukan eh. Trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried. Anong ginagamit na pang-try sa faith? With fire. With fire. Might be found, ito ang purpose, unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Now, ano yung trial? Fire. Ano yung fire? Yun yung trial eh. Ito pa, may sinabi pa si Peter dito in chapter 4. Tingnan natin mga kapatid. In chapter 4, verse 12. So yung trial, inihalin tulad sa fire na nagtetest. Kaya nga fire asay. Chapter 4, verse 12, sabi niya, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Ibig sabihin ni Peter, wag na kayong magtaka kung bakit kayo dumaranas ng kahirapan. Common yan. Ganon din tayo mga kapatid. Wag na tayong magtaka. Common yan sa mga totoong Kristiyano na may totoong pananampalataya kay Kristo. Huwag kayo maniniwala sa mga bulaang pastor at mga ngaral na kung ano-anong mga sinasabi na hindi naman totoo, hindi naman sinabi ng Diyos, nanganak daw ng Diyos, ay hindi daw kalooban ng Diyos na mag-suffer. Sino naman nagsabi sa kanya, no? Saan niya naman nabasa sa Biblia yun? Ha? Lahat nga ng mga Kristiyano, nabasa natin eh. Partakers nga eh. All are partakers eh. At sabi rito, which is to try you as though some strange thing happen unto you, dahil yan ay common sa lahat yan. Kaya hindi na yan strange thing. Where can you find true, genuine saving faith?
in the fiery trial of affliction. Si Prophet Isaiah may sinabi rin tungkol dyan, tungkol sa affliction. Napakaganda ng kanyang sinabi na pinahayag sa kanya ng Diyos. Buksan natin sa Isaiah chapter 48 verse 10. Isaiah chapter 48 verse 10. Isaiah chapter 48 verse 10, listen, ito po ang sabi ng Diyos sa Israel. Behold, I have refined thee. The word refine means properly to melt. Tinunaw kita. Yon. To smelt metals. To be subject to the action of fire. So ang mga Israelite, ang bayan ng Diyos, they were subjected to the action of fire. Para ano? Para tanggalin yung mga tanga, yung mga impurities sa kanila. Sa makatwid, ang ibig sabihin nito, I have refined thee, it means I have purified thee. It means to purify in any manner. Let's continue. But not with silver. I have chosen thee, look at this, in the furnace of affliction. I like this. Meron palang expression, furnace of affliction. Ang affliction kasi inihalin tulad sa apoy. From the fact that ginagamit ang affliction to purify, to refine. See? The same thing, the same way na ang apoy ginagamit to purify o kaya ay subukan ng mga metals kung genuine o hindi. And ganun din ang afflictions. They have the same object in reference to the people of God. So dito ang ibig sabihin, ginagamit ng Diyos itong mga kadalamhatian, itong mga kahirapan for the same purpose kung paano ginagamit ang apoy sa pagtunaw ng mga metal para malaman ang purity or impurity. Nang sa ganon, ang bawat impurity, ang bawat karumihan sa kanilang moral at religious character ay maalis. Yan ho ang purpose ng furnace of affliction. Kung saan doon sa furnace of affliction, ipinapasok ng Diyos ang kanyang mga anak. At walang exempted. Walang exempted. Yung furnace of affliction, tandaan natin mga kapatid, is the portion or lot of the saints of God. Ang trials and afflictions are appointed by God for the believers to be exercised thereby. Doon sa pugon ng kadalamatian, doon mo makikita ang mga pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. There, in the furnace of affliction, you will find the faith of God's elect being tried, being tested, being honed, being refined. Kaya kung gusto mong malaman kung yung pananampalataya mo ay totoo o hindi, kung ang pananampalataya mo ay talagang kaloob nga sa'yo ng Diyos, at yung pananampalataya mo ay saving, malalaman mo yan sa panahon ng pagsubok. Sa apoy ng pagsubok. Diyan magkakaalaman. Ngayon, hindi lang po si Peter ang nagturo ng ganyan, maski si James may sinabi rin tungkol diyan. Punta natin in James chapter 1 verse 2. James chapter 1 verse 2, ganito ang sabi ni James, the brother of Jesus Christ, our Lord. My brethren, count it all joy. O, joy na naman kanina kay Peter, rejoice. Kaya natin gawin yon. Kahit hirap ang buhay, kahit na dumaranas ng kadalamhatian, kapigatian, pagsubok,
nagre-rejoice. Ay sa biyaya lang ng Diyos yan. Kadalasan pag may paghihirap, konsumido tayo Barino. Ika nga ng mga taga San Pableño, barino. Diba? Mainit ang ulo, lag nagagalit, nabibwisit. Sabi ng Biblia ibilang ninyong kagalakan. Pagkano? When you fall into diverse temptations. Again, yung salitang temptations, trials. Now, verse 3, knowing this, that the trying of your faith works patience. Yung palang purpose nun. That the trying of your faith. So you see, ang faith tinatry, tinetest. At pagka yan ay naging successful, it will produce patience. Katiyagaan. Yan pala tinuturo, pagka ang buhay ay mahirap, tinuturuan tayo ng Diyos na maging mapagpasyensya, mapagtiis. Yan. This is the purpose of testing. Ito po ang purpose ng trials, napakaliwanag. Not to destroy us, but to develop us. Not to weaken us, but to strengthen us. You see, true saving faith endures. True saving faith perseveres kahit na sa gitna ng apoy ng kapigatian. True saving faith is patient under God's chastening rod. True saving faith is persevering under grievous afflictions. True saving faith endures under the severest trials na binibigay ng Diyos. Sa ganito pong kaparaan na mapatutunayan na ang faith ay genuine, perfect, and entire, lacking nothing. Look at in verse 4. Verse 4, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect. Complete, meaning complete. And entire, wanting or lacking nothing. Wala ka ng pagkukulang. You see? Now, let's go to chapter 2, verse 22. Sabi naman ni Paul, ni James, seest thou how faith wrought with his works? Kaya malalaman na ang faith ay genuine through his works, through its works. Anong works ang ipinoproduce? Perseverance, endurance, patience. Because by works, faith is made perfect. Sa gawa, makikita na ang faith nga ay tunay. Sa gawa, makikita ng faith ay genuine, complete. Galing nga talaga sa Diyos, saving. In times of trials, my brothers and sisters, faith must be exercised. There is a call for us to exercise our faith. If truly you have that kind of faith that is saving, if truly God has given you that faith which saves, in times of trials, in times of testing, you have to exercise that faith. Through sufferings, faith is made perfect. By perseverance, by patience, faith is made perfect. Diyan malalaman na save ka nga. Diyan malalaman, anak ka nga ng Diyos. Diyan malalaman, tunay kang Kristiyano. Diyan malalaman, nakaranas ka nga ng kapanganakang muli. Kasi ito naman yung may peking faith. Tingnan natin. Ito naman ang false faith. Luke chapter 8 verse 13. Luke chapter 8 verse 13. Luke 8:13. Sa mga hindi talaga nakatanggap ng divine faith, genuine faith, saving faith, true faith, ganito nangyayari pagka may pagsubok. Pagka kandahirap-hirap na buhay. Katulad siya nung nahasikan sa batuhan. Yan, ito yung mga stony ground hearers. Let's read Luke 8:13. And other fell on good ground and sprung up and bore fruit 100-fold. And when he had said these things, he cried, He that hath an ear,
let him hear. I'm sorry. Verse 6 muna, verse 6. Verse 6. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. So anong interpretation nito? Anong kahulugan nito? Ayan. In verse number 13. They on the rock are they who, when they hear the word, receive the word with joy. So pagka ba tumanggap ang tao kay Kristo, save na yon? Yun ang lagi sinasabi, para daw masave, tanggapin si Jesus Christ sa puso. At pag ginawa daw yun, save na. Tanong, lahat ba na tumatanggap kay Jesus Christ sa kanilang puso, save nga? Tulad nito, tinanggap ang salita. Tingnan natin kung ano nangyari pagkatapos. And these have no root. Walang ugat. Walang ugat. So, ibig sabihin, hindi na ugatan. Tinanggap ang salita, pero hindi na ugatan. So, ibig sabihin, yung salita, tinanggap dahil agree siya. Intellectual agreement, intellectual asset. Naniwala siya sa isip. Pero yung puso, hindi naapektuhan. It is still empty. Agree siya sa lahat ng itinuro. Agree. Wala siyang tutol. Tanggap niya ang katuruan. Tanggap niya ang katotohanan. Pero dito lang, hindi bumaba dito, hindi umabot sa puso. Kaya walang ugat. Hindi umugat ang salita sa puso. Walang ginawa ang banal na espiritu sa puso ng tao. Yung puso ng tao still unchanged, unaffected. Wala, bokya. Walang ugat. No heart work. Puro head work. Pero walang internal work. Have no root. Tingnan nyo ha. Who for a while believe. Ba nag-believe din? O save yun? Pumusumampalataya. Ang problema, for a while. Nakumbinsi, for a while. Nanatili, for a while. Pero tingnan nyo, and in time of testing, fall away. Yan na. Kala niya, nung nag-born again siya, napakasarap, napakaligaya maging Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ayun pala, may mga trials, may testings, may afflictions, may adversities, may sufferings. Kaakibat ng pagsampalataya kuno niya. So, na-disillusion siya. Ay, ganito pala. Ayun, hindi na nagpatuloy. Tama ba? Totoo ba? Yung kanyang pananampalataya? Meron bang save na nag-believe lang for a while? Hindi yan papasa. You see, mga kapatid, nag-withdraw. Fall away means nag-withdraw, nag-desert, nag-depart. Draw away! So pinakita niya sa kanyang gawa, hindi siya totoong saved. So Mark chapter 4 verse 17, Mark 4:17, ito naman ang sabi. Parehas yan. Pero sa ibang anggulo naman, yung in times of testing kasi dito, tingnan nyo. Mark 4:17, compare natin. Yung Luke 8:13. And have no root in themselves, and so endure but for a time. Kay Luke, believe for a while. Dito naman, endure but for a time. Kita nyo kung paanong magka-associate yung belief and endure. Faith that endures. Faith that perseveres. And so endure but for a time, afterward, when affliction, there you are. Yung pala yung testing na ginamit, affliction or persecution ariseth because of the word or for the word's sake.
Immediately, look at that, immediately they are offended. At hindi na ho nagpatuloy. Genuine ba yung faith niya? Hindi. Paano nalaman? Because of trials. By implication, this is apostasy. Tumalikod na. Sabi nila, nag-backslide lang daw. Nag-backslide. Tumalikod na yan. Ang backslide, bumabalik. Yung apostate, hindi na bumabalik yan eh. Tuluyan niya ng pinabayaan yung kanyang pananampalataya at paniniwala. Hindi na yan nagpatuloy. Kasi ang genuine faith, mga kapatid, ay nag-e-endure hanggang kailan? Hanggang wakas. Hindi for a while. Hanggang wakas. Kaya kahit ng buhay niya dito sa lupa, punong-puno ng affliction, sufferings, adversities, magtitiis at magtitiis yan hanggang wakas. Tatapusin niya. Tatapusin niya. Yan po yung ating teksto eh. Ang nagtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kailangan bang magtiis? Kailangan. Basahin natin ang Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Sabi ko dito, talatang 38. Basahin ko sa Tagalog. Hebrews chapter 10. Look at in verse number 38. Doon sa tanong natin na, kailangan bang magtiis? Ito, sagot. 38. 36 muna. Tagalog, pakinggan nyo. Sapagkat ngayon, nangangailangan ng pagtitiis. Kailangan ba pagtitiis? Kailangan ba natin magtiis? Ayan, sabi. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Tuloy. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito'y darating at hindi magluluwat, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Nakita ho niya, ang tunay na save, mabubuhay sa pananampalataya kahit na mahirap ang buhay. Mananalig pa rin. Hindi magdududa, hindi mag-aalinlangan, hindi kay questionin ng Diyos. Mananalig pa rin. Magtitiwala, ibig sabihin. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Tumalikod. Nag-fall away. Nag-depart. You see? Nag-apostatize. Verse 39. Eton, mga totoong save, 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Yan ang faith. Persevering, enduring. Kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kailangan bang magtiis? Kailangan. Hanggang kailan? Hanggang wakas. Ay hindi makapagtiis hanggang wakas. Ligtas yun? O utas? Utas yun. Di ba? Mga kapatid, ito yung tinatawag nating enduring, persevering faith. Saving faith will persevere until the culmination of the soul's salvation or until the saving of the soul be fulfilled. Hindi sa hindi pa saved, kundi mafu-fulfill nga yung salvation. Kaya sabi, maliligtas. Maliligtasan from the wrath to come. Kaya yung mga bulaang tagapagpahayag, yung mga empty professors of faith, pinagmamalaki nila, pinagmamayabang nila yung kanilang so-called strong faith in God at sa kanyang mga promises only when life is running smoothly. Only when life is well. Or things are going fine with them. Let trials take place. Let poverty take its course. Let adversity and affliction be their lot, and you will soon witness that they who receive the word with joy, but having no root in themselves, for a while believe, and in time of testing they fall away. Listen, brothers and sisters,
genuine faith is best seen not in times of prosperity, but in times of adversity. Diyan mo makikita kung ang pananampalataya ay tunay. Naroon sa apoy ng kapighatian. Yung faith na kaloob ng Diyos, nakamtan sa pamagitan ni Kristo Jesus, at isinali ng banal na Espiritu sa puso, ay tiyak po yun, magkukunyagi o magtitiis hanggang wakas. Yung faith na hindi ho kaloob ng Diyos, hindi ayon sa operasyon ng Diyos, ay hindi ho talaga makakapagtiis yan hanggang wakas. Bibigay at bibigay iyan. Kasi nga hindi original, hindi hindi genuine. See? So ikalawa mga kapatid, nakita natin faith is put into a test. There is an urgency. There is a necessity for faith to be tested, to be tried, para malaman yung genuineness. Because a genuine faith, secondly, is a faith that perseveres. A faith that endures. So mayroon pa tayong konting oras. Tingnan natin ang mga example sa Bible. Yan. Unahin na natin si Job. Unahin na natin si Job. Si Job ay isang lingkod ng Diyos. Anong kanyang karakteristik? Anong kanyang katangian? Basahin natin sa Job chapter 1. Job chapter 1. In verse 1, this is how the Bible, the scripture described Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect. Now, hindi ibig sabihin sinless perfection, kundi complete. Walang kapintasan sa Tagalog. Wala ka may pipinta sa kanya eh. And upright, matuwid siya, and one that feared God. May takot sa Diyos. And escheweth evil. Ibig sabihin, lumalayo sa kasamaan. Siyempre, pag ang tao may takot sa Diyos, lalayo yan sa kasamaan. Hindi lalayo sa Diyos. Kaya importante na tayo palaging may takot sa Diyos. Para hindi tayo lalayo sa Diyos. Bagkus tayo po'y lalayo sa kasalanan, sa karumihan, sa kasamaan. Lagi natin pag-pray, Panginoong Diyos, lagyan nyo, sisidlan nyo palagi ng takot, ng inyong takot ang aking puso. Upang ako'y huwag humiwalay sa iyo. Pag yan ang nawala, yari ka na. Pag ang tao wala ng takot sa Diyos, naku po, pag gumawa ng kasalanan, kala mo naglalaklak ng gin. Naglalaklak ng alak. O kaya umiinom lang ng tubig. Kaya, yan ang dahil kung bakit ang mundong to ay napakasama. Kasi ang mga tao wala ng takot sa Diyos. Alright, pero ito si Job, may takot. Kaya siya lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos niyan, sunod-sunod na kalamidad, trahedya, kahirapan, ang dumating sa buhay ni Job. Hindi na natin isa-isahin mga kapatid. Maubos ang ating oras eh. Basahin nyo lang, pag-uwi nyo sa inyong bahay. Alamin nyo buong storya. Nawala ang lahat kay Job. Nawala. Kabaliktaran siya nung nasa kanya na ang lahat. Kabaliktaran. Kung may taong nasa kanya na lahat, may kantagan, nasa iyo na ang lahat. Kay Job, wala, ubos. Naubos ang lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang ari-arian. Iniwan siya ng kanyang mga katulong, mga alipin, mga utusan, at namatay ang lahat niyang mga anak, 10 niyang mga anak. Sa loob lang ng isang araw, patay lahat. Patay lahat. Wala pa yata isang oras eh. At ang natira na lang kay Job, yung sarili niya. Tapos yung misis niya. Ubus lahat. Sa isang iglap, sa isang ganun. Job. Bakit? Tanong, bakit? Sa kabila ng kanyang karakteristiko, katangian, bakit tumana si Job ng kahirapan?
Tapos tayo, tatanungin natin ng Diyos, Diyos, ba't nangyari sa akin ito? Bakit? Katulad ka ba ni Job? O mas malala ka kaysa kay Job? Napakaraming ang dahilan eh. Tayo dumanas ng mga paghihirap, pero si Job wala. Pero sa kabila ng lahat ng yan. Now, tingnan nyo yung naging response ni Job. Sa mga apoy na dumanas o dinanas niya sa kanyang buhay. Ubus eh, tunaw lahat eh. Walang natira. Tingnan nyo po, sabi niya, look at in verse 20. Then Job arose, basahin nyo mga kapatid, and tore his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. He worship. Sumamba pa rin siya sa Diyos. Hindi siya nagtampo sa Diyos. Hindi siya nagalit sa Diyos. Hindi siya nag-fall away. Hindi siya nag-depart from God. He worshiped God. He still worshiped God. Tingnan sabi niya, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Tagalog, pinuri ni Job ang Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng nangyari sa kanyang trahedya, kasamaan, kasawayang palad, yes. Yes. You see? Nanalig pa rin si Job sa Diyos. Ngayon, hindi na kontento si Satanas. Kasi Satanas ang nanakit kay Job eh. Pinayagan lang ng Diyos. Umirit na naman si Satanas. Chapter 2, sabi ni Satanas. Kasi sabi ng Diyos kay Satanas, nakita mo yung aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad. Pinagmalaki ng Diyos. Yung kanyang servant na si Job. Sabi ni Satanas, kaya lang naman yan tapat sa'yo. Kaya lang naman sumusunod yan eh. Kaya lang naman yan na nananatili eh. Pinagpapala mo eh. Kita niyo yung mga bitaw na salita ni Satanas. Totoo kaya yon? Totoo kaya yung mga sinabi ni Satanas sa atin? Baka kay Job hindi umubra si Satanas. Baka sa atin umubra eh. Kaya lang naman yan umaattend eh. Pinagpapala mo eh. Kaya lang naman yan sumusunod eh. Pinananagana mo eh. Bawiin mo lahat. Tingnan mo kung atin pa yan. Bawiin mo lahat. Tingnan mo kung mananalangin pa sa iyan. Baka naman yung sinabi ni Satanas totoo sa atin. Kung hindi, di patunayan natin. Diba? Pag-isipan natin mga kapatid, saan ba nakasalalay ang ating katapatan sa Diyos? Sa panahon ng kasaganaan o kahit na sa panahon ng kahirapan? Magpapakatapat pa rin tayo. That's the question. I-prove natin kay Satanas. Satanas, mali ka. Sabi ni Satanas, balat sa balat, buto sa buto. Bawiin mo yung kanyang kalusugan. Saktan mo na. Sabi ni Satanas, saktan mo na si Job. Tingnan mo, mumurahin kanyan. Ayun na nga ginawa. Pinayagan ng Diyos si Satanas. Sige, pwede mo nang saktan si Job. Kasi ang nasaktan lang ni Satanas kay Job, panlabas eh. Pero yung katawan niya, hindi. Pero ngayon, pinayagan na ng Diyos. Saktan mo na, balat sa balat, buto sa buto. This time. Susumpahin ka na niyan. Pinayagan ng Diyos. Sinubok si Job. Ayun na nga, ginawa ni Satanas. Nagkasakit si Job, nagkaroon siya ng bukol o pigsa, sabi ng mga commentators, pigsa daw mula bumbunan hanggang talampakan, puro sugat na hindi makaupo, hindi makahiga, hindi malaman kung anong gagawin ni Job. Sobrang sakit. Siyempre, makanti yan eh. Kaya ang ginawa niya,
Naglatag na lang siya ng abo. Hindi pa naman uso ang Eurotex noon eh. Wala pa namang kutyo noon. Abo! Doon siya umupo, sa abo. Maging hawaan laang. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nangyari. Ano ang reaction ni Job. Chapter 2, verse 29. Chapter 2, verse 9. Sabi ng misis niya, Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Ano? Mananatili ka ba sa iyong integridad? O mananampalataya ka pa rin ba sa iyong Diyos? Murahin mo na Diyos! Sumpain mo na siya para mamatay ka na, hindi ka na maghirap. Lokong asawa, no? Bihirang asawa yan. Ganda ng advice sa mister. Para hindi ka na maghirap. Sumpain mo na ang Diyos. Para matuluyan ka. Di tapos, ang hirap. O nga naman. Gandang advice. Diba sabi ng mister, total naman, wala ka na may pamamana na sa akin eh. Nawala na rin lahat eh. Loko itong misis na to. Pero ano sabi ni Job? Verse 10, But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. Ang misis ni Job ay isang foolish woman. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Ba, tanggap ni Job maski evil? Tanggap niya. Ano man ipagkalob sa kanya ng Diyos, mabuti man o masama, kunya ng kaloob ng Diyos, tatanggapin ni Job. In all this, did not Job sin with his lips, but instead he praised. He blessed God. He blessed the name of God. Yan ang tunay na faith. Sa panahon ng kapigatian at kahirapan, ang mga anak ng Diyos, they bless God. Sa panahon ng kapigatian at kahirapan, ang mga anak ng Diablo, they curse God. Yan ang malaking pagkakaiba ng mga tunay at sa mga hindi. Ang mga anak ng Diyos, kahit na mahirap ang buhay, they still bless, praise, and thank God. Sa mga hindi tunay, they curse. Sinusumpa nila at minumura nila ang Diyos. Napakarami ngayon ng mga sasabing Kristiyano lang sila sa panahon ng kasaganan. Sa panahon na sila'y pinagpapala kuno ng Diyos. Pero ang totoong anak ng Diyos, kahit na mahirap ang buhay at ikamatay pa niya, hindi magbabagong kanyang pananampalataya sa Diyos. Sabi nga ni Job sa chapter 13 verse 15, buhay lang ay tinira ng Diyos eh. Kay Job, nawala lahat eh. Pati kalusugan niya eh. O nga naman oh, pwede rin eh. May possibility ng tao talaga pagkahirap na yung katawan. Maaari, may possibility murahin na Diyos eh. Magtampo na sa Diyos. No? Magtanim na ng sama ng loob sa Diyos. Magreklamo sa Diyos. Kaya pa niya siguro tiisin pagka nawala yung mga material na bagay. Makakapagtiis pa eh. Pero pagka kalusugan ng pinag-uusapan, lalo na kung yung karamdaman ay lingering sickness, lingering illness, at ikamamatay niya, ewan na. Kung mananalig pa rin sa Diyos yun. Pero sabi ko sa inyo eh, pag genuine ang faith, mananalig niya hanggang wakas. Pag ang faith talaga kaloob ng Diyos, magtitiis yan hanggang wakas. Kahit napatayin pa siya ng Diyos, gaya ng sinabi ni Job, Job 13:15, Though he slay me, yet I will trust in him. Kahit ako'y patayin ng Diyos, ako'y maghihintay pa rin sa Kanya. Ako'y mananalig pa rin sa Kanya. Ako'y aasa pa rin sa Kanya. Yan mga kapatid, ang tunay, genuine, saving faith.
At naintindihan ni Job. Naintindihan niya yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tingnan niyo ang kanyang pananampalataya. Job 23:10. Job 23:10. Napakaganda nito. Kung ako sa inyo, may memorizein ko yan. Sabi niya, but he knoweth, he, referring to God, he knoweth the way that I take. Tiwala si Job na yung kasalukuyang daang dinadaanan niya, nung time na yan, alam ng Diyos. At kaya naman alam ng Diyos kasi ang Diyos ang nagdala sa kanya doon. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanya sa daang iyon. Kaya tiwala, nananalig si Job that God knows the way that Job is taking. At tingnan yun kanyang pagtitiwala. When he hath tried me, ano mangyayari sa kanya? I shall comfort as gold. I shall comfort as gold. Di ba fire asa yan? Furnace of affliction, doon dinala si Job. Naniniwala siya na mabuti ang ginawa ng Diyos sa kanya. Nagtitiwala siya na yung ginawa ng Diyos sa kanya ay para sa kanyang kapakanan at kabutihan, para paglabas niya sa pugon ng kadalamatian, sa furnace of affliction, Job will come out as pure, shining gold, free from all impurities of moral and religious character. Niwala ho ba tayo dyan, mga kapatid? Niwala ka ba na ganyan ang ginagawa ng Diyos sa iyo? Nananalig ka ba? Di ba alin sabi nga ni Pablo, di ba alin mahirapan ng katawan eh. Pero kung nadadalisay naman yung panloob na pagkatao, ayos. Praise the Lord. Yeah. Yung three Hebrew children sana ay tutunghayan natin. Ito yung si Shadrach, Meshach, and Abednego. Itatapon sana sila sa, yun talaga, literal, sa pugon. Kasi hindi sila sumambay. Doon sa rebultong pinagawa ni Nebuchadnezzar. Banggitin ko na lang yan, mga kapatid. Napakaganda rin, persevering faith eh. Pero hindi sila natakot kay Nebuchadnezzar. Binantaan sila ni Nebuchadnezzar. Pinainit pa nga ng 7 times. Ang bihira. Parang tupok agad yung 3. Sabi nila, oh, Haring Nebuchadnezzar, kahit kailan di kami sasamba dyan sa Diyos-Diyosan mo. Kami nananalig na kami ililigtas ng Diyos. Ang Diyos ay may kakayahan. God is able to deliver us. Yun ang faith. Ito pa. Kung sakali man, hindi kami i-deliver ng Diyos, mamamatay kami. Tandaan mo to, Nebuchadnezzar, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo. Yun ang faith. You see? Katulad din ito, last, yung heroes of faith. Hebrews chapter 11. Last point, mga kapatid. Hebrews chapter 11. Pag in-exercise ang faith, kadalasan, may victory, no? Tagumpay. Positive ang result. Tulad dito, Hebrews chapter 11. Basahin natin ang verse 32. Itong chapter 11, ito yung tinatawag nilang mga heroes of faith kasi dito nakalista yung mga pangalan ng mga nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Ilang beses yung mababasa yung mga salitang by faith, by faith, by faith. Yan. Puro by faith yan. Tulad halimbawa in verse 4, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Verse 5, by faith Enoch. Verse 7, by faith Noah. Verse 8, by faith Abraham. Verse 9, by faith. Ayan, puro by faith yan. Oh. Pagdating sa verse 17, by faith Abraham. 20, by faith Isaac. Yan. Now, basahin natin verse 32. And what shall I more say? So, nung nabanggit niya na yung mga ibang mga naunang heroes of faith, what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon
and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets, who, through faith, subdued kingdoms. Ba, diba, victory yan? Na pasupil nila mga kaharian, hindi umubra. Ang mga kaharian laban sa kanila, subdued kingdoms. Hindi umubra yung mga hari na galit sa kanila. Kahit gusto silang papatay, hindi umubra. Subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises. Stop the mouth of lions. Tulad ni David, nakipagbuno sa leon. Maski sa oso nga eh. Because of faith. 34, quench the violence of fire, escape the edge of the sword. Out of weakness were made strong. Ayan. Became valiant in fight. Turned to flight the armies of the aliens. Because of faith, women received their faith. Raised to life again. You see? Yan po yung faith that overcomes the world. Yan yung faith na talagang victorious, ano? Tanong, pagka ba ang isang Kristiyano in-exercise niya ang kanyang faith, guaranteed na magiging victorious siya? Guaranteed na hahantong yan sa positive outcome? Hindi ho. Because not all faith, when exercised, always result in victory. Always result in a positive outcome. Hindi ho. Kasi kung itutuloy natin ang basa, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. 33 or 36. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover, of bonds and imprisonment. 37, they were stoned. They were sawn asunder, nilagari, were tested, were slain with a sword. They wandered about in sheepskins and goatskins. Wala na may suot. Halos hubad na. Damit na lang nila, sheepskins and goatskins. Being destitute, afflicted, tormented. O bakit ganun? Sabi naman through faith. Bakit through faith? May mga nagtagumpay, may mga guminhawa, may mga naka-overcome, may mga naging maganda result. Bakit ito? May faith na naman sila, through faith. Bakit may mga namatay? Bakit may mga na-slain with the sword? Dahil wala sila pananampalataya? Hindi. Dahil nga sa pananampalataya kaya sila nagtiis kahit mamatay. Because of faith. Observe. Not all the heroes of faith saw their faith na nag-issue po in physical triumph over the immediate circumstances of life. Sinabi rito, some by faith subdued kingdoms and escaped the edge of the sword, but others through faith were tortured and were slain by the swords. You see? Look at verse 39 or 38. Of whom the world was not worthy, they wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. 39. And these all, having received witness through faith, receive not all the promises. Receive not the promise. Kahit na hindi nila natanggap ang pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga buhay, kahit hindi nila natanggap ang pangako, pero nanalig, nagtiwala, nanampalataya pa rin sila sa Diyos. O di ba? Yan ang maliwanag. Tunay na pananampalataya. Kaya nga sabi ni Job, kahit ako'y patayin, magtitiwala pa rin ako sa Kanya.
Matinding pananampalataya yun, mga kapatid. Yung sinasabi ko sa inyo, yung pananampalataya na kaloob ng Diyos, genuine po yan. Product ng Holy Spirit sa regeneration. Kasi ang faith at saka sufferings, mga kapatid, laging magkadikit yan. Ang tunay na mananampalataya may kaakibat na paghihirap. Ito, basahin natin. Philippians 1:29. Philippians 1:29. Faith and sufferings, laging magkadikit. Sabi ho dito ni Paul, Philippians 1:29. For it is given in the behalf of Christ. For unto you it is given. You see, given yan eh. Ano yung given? In the behalf of Christ, dahil alang-alang kay Kristo. Not only to believe. So yung pag-believe, given yan. Sabi ko sa inyo eh. Sabi nga ni John the Baptist, again, a man can receive nothing of himself except it be given him from heaven. Kaya ang faith, given yan. It is given not only to believe on him, but also to suffer for his name's sake, for his sake. Pati suffering given. Faith given, suffering given. Kaya ang tunay na faith, magpe-persevere kahit may suffering. So ano nakita natin sa ating pagtatapos, mga kapatid, yung faith na hindi kaloob ng Diyos at hindi bunga ng regeneration, hindi talaga makakatagal po yan. Hindi tatagal yan. Lalo na sa tribulation period, alam naman natin na pinakamalagim na pangyayari o kasaysayan na darating sa kasaysayan ng mundong ito, yung 7 years tribulation period. Marami din nakakalam yan eh. Etong mundong ito, tandaan ho ninyo, hindi na ho ito pabuti ng pabuti, kundi pasama ng pasama. Meron pong mangyayari ho globally na 7 taong kapighatian. 7 years, tribulation. 7 years, matindi magiging buhay ng mga naninirahan dito sa lupa sa panahon yon. Yan. Hindi tatagal sa tribulation period ang pananampalatayang peke. Hindi tatagal. Bibigay yan. Ang tribulation ay apoy na susubok sa lahat ng mga naninirahan sa lupa. Diyan, sa tribulation period, magkakaalaman kung ang pananampalataya ay tunay o hindi. Siyang mananatili hanggang wakas. Yun ang ligtas. Kasi magkakaroon ng tatakan dyan eh. Maghahari ang Antikristo. Antichrist ang maghahari, hindi si Christ. Antichrist, uutusan niya. Lahat ng tao, tatakan. Yung bilang na 666, na yun pala ay mark of the beast. Tatak ni Satanas yun eh. At lahat ng matatatakan, wala nang pag-asang maligtas yan. Ngayon, pag hindi naman nagpatatak, hindi makakabili. Hindi makakabili. Nangyari na yan. Nasample lang tayo ng COVID. Ang hindi magpapa-iniksyon. Hindi makakapasok sa supermarket. Punta ako sa supermarket dyan sa SM, di ako pinapasok eh. Nanapan ako ng vaccine card. Wala po. Ay, uwi. Hirap! Maulit-ulit ho yun. Nasampulan tayo, maulit-ulit yan. Pag hindi ka nagpatatak, na yan ay mark of the beast, mark ni Satan yan eh. Wala, hindi ka makakabili ng pagkain, ng inumin, hindi ka makakabili ng diaper. Hindi ka makakabili ng anumang bagay. At maari pa, ipapatay ka. Kasi hindi ka sumusunod kay Antichrist. Sa magtitiis. Kaysa magpatatak. Di ba? Ay yung mga hindi tunay ang pananampalataya, makakatiis kaya yun? Naku po. Tsak yan, mauna pa sa pila yan. Yung mga Armenian na yan,
Nako, mauna pa yan sa pila. Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid, mauna pa sa pila yan. At sila pa, naniniwala ko sila pa ang magiging campaign manager ng Antichrist para himukin, kumbinsihin ang mga tao na magpatata. Kasi maniniwala sila ni Antichrist, yun yung Christ eh. Madadaya sila. Because God will send them strong delusion that they should believe the lie. That the Antichrist is the Christ. The Savior, the Lord. Bulag na. Kaya sila magiging campaign manager ng Antichrist. Sila pa yung tutuges. Huli niyan. Yan dyan sa may Eparka. Baka meron dyan nagtatago. Diyan sa Banlagin. No? Hahanapin. Magkakanulo ang isa't isa. Yung tatay, yung nanay, ibebenta yung anak. Yung anak, ibebenta yung magulang. Magkakanulo. They will betray one another. Magulo na eh. Wala na espiritu ng Diyos eh. Umalis na eh. Espiritu na ng Antikristong namamayani oh. Ganun po yun. Kaya pagka ang faith hindi tunay, mauna pa magpatatak. Mauna pa sa pilahan. Yan. Tapos yung hindi sasamba doon sa image ng beast, kasi yung Antichrist, magpapatayo ulit siya ng rebulto eh. Katulad doon sa panahon ni Nebuchadnezzar, ganun din. At ang hindi sasamba roon, pugot ang ulo. Pwede ba sabihin, Tatay, anong gagawin natin? Di, kunyari lang. Kunyari, sasamba tayo. Pero hindi yan. Hindi tayo niwala dyan. Pwede ba yung gano'n? Kunyari lang. Kaya mo ba pekein yan? Di ka obra. Okay. Diyan magkakalang. Kaya maganda talaga may trials. Tama? Maganda ang anak ng Diyos dumadaan sa pugon ng kadalamatian. Sa paaralan ng kadalamatian. School of affliction. Kaya diyan pinapasok, diyan ini-enroll ng Diyos ang kanyang mga anak sa school of affliction. Ngayon, aminada mga kapatid na hindi sa lahat ng panahon ang pananampalataya ng isang tunay na Kristiyano ay matibay, malakas at matatag. Kadalasan, dahil nga sa mga pagsubok at kapigatian, ito'y nangihina at hindi may exercise. Pero alam niya ng isang tao nakaranas ng kapanganakang muli. Dala nga kasi ng laman. Dala pa ng indwelling sin, nandyan yan eh. Pero idinadaing niya yan. Idinadaing niya yan sa Diyos. Kung kaya ang lagi niyang panalangin, Lord, I believe, help thou my unbelief. Totoo yan mga kapatid. Faith and doubt coexist in the heart of a true child of God. Patunay lang yan talaga may two nature ang Kristiyano eh. The old nature and the new nature. Faith and doubt coexist. Pero hindi siya nasisiyahan. Pag siya'y nagkakaroon ng alinlangan at kawalan ng pananalig sa Diyos. Alam mo, it grieves his heart na hindi niya magawang magtiwala sa Diyos. Kaya ang panalangin niya, Lord, increase my faith. Lord, bigyan niyo ako ng pananampalataya na katulad ng kay Abraham. Kasi ina-acknowledge niya na ang kanyang pananampalataya mahina. Yan ang tunay na Kristiyano. Yan ang tunay. Na hindi yung mayabang. Payabangan sila ng faith nila eh. Ang hina naman ng faith mo, kapatid. Gayahin mo ko. May strong faith. Dapat ganun tayo. May strong faith. Hindi ito na yun.
Pag dinanas niya, yung dinanas ni Job, titiyakin ko sa inyo. Babaliktad yun. Kasi ang totoong may pananampalatayang nakapagligtas, hindi nakapagmamayabang. Alam niya kulang pa pananampalataya niya eh. Alam niya mahina eh. Nahihiya siya sa Panginoon eh. Pero genuine yun. Genuine yung faith na yun. Yun. Yun ang tunay. See? At kaya naman siya nakapagsasampalataya, hindi because of him, but because of the power of God na nagpipreserve sa kanya. You see, the saint is always kept by the power of God. Yun yung sinabi sa 1 Peter 1:5, being kept by the power of God. Ibig sabihin ng kept ay protected, guarded, preserved by the power of God. Kaya ang credit, hindi doon sa tao, ang credit pa rin sa Diyos. And being preserved by God, the believer will be able to persevere until the end. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya nagpe-persevere, nag-endure, nananatili, at nagpapatuloy. Saan? Nananatilit, nagpapatuloy kay Jesus Christ, nananatilit, nagpapatuloy sa kanyang mga salita at mga aral, nananatilit, nagpapatuloy sa kanyang mga utos, nananatilit, nagpapatuloy sa katotohanan, sa tamang pananampalataya, hindi sa maling pananampalataya, hindi sa hidwang pananampalataya, sa tamang pananampalataya, nananatilit, nagpapatuloy sa katwiran at kabanalan, nananatili at nagpapatuloy sa tamang iglesia ng Panginoon. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hanggang sa dulo ng kanyang hininga, ay sasabihin niya, I have kept the faith. I have kept the faith. Gaya na sinabi ni Paul, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Oh, naway, biyayaan nga tayo ng Diyos na maingatan natin yung pananampalatayang yan hanggang sa katapusan ng ating buhay dito sa lupa. May God bless the message in our hearts. Ay po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin, napakalinaw, napakaliwanag ng iyong kalooban at kagustuhan para sa mga tunay na nananampalataya sa inyong anak na si Jesucristo, na anuman ang maging kaloob niyo sa amin, mabuti man o masama, kami magpapatuloy at mananatili, magtitiis hanggang wakas. Maawa kayo sa amin, Panginoon, sa sarili namin, hindi po namin kaya. Maliban na lang kami, ingatan nyo, i-preserve nyo, protektahan nyo ng inyong kapangyarihan. Being kept by the power of God. And being kept by the power of God, we will surely persevere until the end. So Father God, please help us sa mga dumaranas ngayon ng hirap, anumang uri ng kahirapan, yan man ay physical, pinansyal, anumang problema sa buhay, alalahanin niyo po ang inyong anak, Panginoong Diyos. Alalayin niyo po palagi na huwag masiraan ng loob, huwag panghinaan, huwag manlupaypay. Palakasin niyo po ang iyong anak, Panginoong Diyos. Na matutunan niya na magtiis, na mayroon pong pananalig at pagtitiwala na hindi po nawawala ng pag-asa. Panghawakan niya pa rin ang inyong mga salita at ang inyong mga mahalagang pangako. Dagdagan niyo pa, O Diyos, ang aming pananampalataya. Kinikilala namin, Panginoong Diyos, ang amin pong mga kahinaan, ang amin pong mga pagkukulang, ang aming mga kasalanan. Nakadalasan, Panginoong Diyos, kami nagkakaroon ng mga alinlangan, ng mga pagdududa. Kadalasan kami dumaranas ng mga kabalisahan. Masyado kaming nag-aalala sa aming kalalagayan.
Patawad, Panginoong Diyos. Palakasin niyo ang aming pananampalataya, dagdagan niyo pang aming pananampalataya. Maawa kayo sa amin. Tulungan niyo kaming manalig lamang sa inyo, Panginoong Diyos, na ang ginagawa niyo sa buhay namin ay mabuti at tama. At kahit kailan hindi kayo nagkakamali. Na ito po ay para sa aming kabuti at kapakanan at para po sa iyong kaluwalhatian at kapurihan. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong precious promises at sa mabuti niyong layunin. Dalangin po namin, O Diyos, na hanggang sa katapusan ng aming paglalakbay dito sa lupa, ay maiingatan namin itong tamang pananampalataya. Na hindi kami tatalikod, hindi kami lalayo sa inyo. Mananatili kami sa Panginoon Hesus, sa kanyang mga katuruan, aral. Mananatili kami sa paggawa ng katwiran at kabanalan at sa pagsunod sa inyo, Panginoong Diyos. Mahabag kayo sa amin. Pinapanalangin namin palagi ang salvation ng aming mga mahal sa buhay. Maawa kayo sa kanila. Sila rin, O Diyos. Iligtas niyo mula sa kanilang mga kasalanan. Sila rin, O Diyos. Bigyan niyo po ng genuine, true, saving faith upang magawa nilang magtiwala sa Panginoong Hesus for the salvation of their soul from sins. Pagpalain niyo po ang bawat sa Panginoong Diyos, lagi niyo kaming aaliwin ng iyong mga salita. Ito palaging magbibigay sa amin ng comfort, strength, and encouragement. Sa inyong mga kamay, amin pong hinabilin ang aming mga sarili at buhay. Lagi kayong maawa sa amin, Panginoong Diyos. Kami lagi niyong tutulungan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. Mamaya po, meron pa ulit. 4:30. God bless us all. Salamat.